Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, huling linggo bago natin simulan ang panibagong panahon sa kalendaryo ng simbahan, panahon ng Kwaresma. At sisimulan natin yan sa Ash Wednesday, ngayong darating na Miyerkules. Para sa pagninilay sa umagang ito, napakaganda ng sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Ito ay ang malinaw na pagsunod sa batas. Hindi lamang gamit ang isip, kung hindi gamit ang puso. Iyon ang pagkakaiba ng mga Pariseo at Eskriba. Sila yung mga tao na tinutuligsa ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat napakahigpit ang pagsunod nila sa batas. Kung ano ang nakasulat sa batas, mahigpit nila iyong sinusunod. Pero sabi ng ating Panginoon, kung ang pagsunod ninyo sa batas ay katulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sa pagdating ng ating Panginoon, binigyan niya ng puso ang batas. Ipinaunawa niya na ang pagsunod sa batas ay hindi lamang ginagamitan ng isip, bagkus ito'y dapat ginagamitan ng puso. Sapagkat kung mananatili tayo sa napakahigpit na pagsunod sa batas, may mga pagkakataon na hindi naman talaga dapat parusahan, hindi naman talaga dapat paalisin, pero kung mahigpit na pagsunod sa batas ang paiiralin, walang magagawa kung hindi paalisin. Anong ibig sabihin? May mga halimbawa na ibinibigay ang ating Panginoon sa ibang bahagi ng Ebanghelyo. Sinasabi ng batas, hindi dapat gagawa kapag araw ng pamamahinga. Sabbath day, nakalaan dapat ito sa Diyos. Kaya walang sino man ang dapat na maggawa, magtrabaho, ni magbuhat ng mabigat, hindi dapat gagawin. At nagbigay ng halimbawa ang ating Panginoon, di ba? Papaano kung sa iyong pamilya mayroong may matinding karamdaman na nangangailangan agad-agad dalhin sa ospital, emergency. Sinasabi ng batas, hindi pwedeng magbuhat. Ang pagbubuhat sa may sakit papunta sa ospital ay isang malaking kasalanan ayon sa batas. Hindi ba natin dadalhin sa ospital ang isang emergency sitwasyon ng kasama sa bahay? Dahil sinasabi ng batas, kasalanan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon na parito ako hindi upang pawalang bisa ang batas. Na parito ako upang bigyan ng bagong pag-unawa ang pagsunod sa batas gamit ang puso. Kaya para sa ating Panginoon, kung meron kang kapatid na naghihingalo at talagang kailangan dalhin sa ospital, kahit araw ng pamamahinga, dalhin mo. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa batas. Mas mahalaga ang kapakanan ng tao kaysa mahigpit na pagsunod sa batas. Yan yung napakagandang paalaala ng ating Ebanghelyo ngayon. Meron tayong batas mula sa Diyos na dapat sundin, pero tandaan natin, ang pag-unawa sa batas na yan ay hindi lamang dapat gamitin ang isip, kung hindi higit sa lahat gamitin ang puso. At dito, hindi nagkasundo ang mga Pariseo at Eskriba at si Jesus. Para sa mga eskriba at mga pariseo, ang batas ay minana pa namin kay Moises. Ibinigay ng Diyos kay Moises. Ang batas ay nandirito na
bago pa dumating ang Jesus na yan, iba naman ang kay Jesus. Hindi sa binabaliwala ko ang batas. Binibigyan ko lamang ng bagong pag-unawa ang batas gamit ang puso. Kaya dito, sa bahaging ito, tanungin natin ang ating sarili. Papaano ako sumusunod sa batas ng Diyos? Papaano ko isinasabuhay ang batas ng Diyos na ito? Katulad ba ng mga Pariseyo at Eskriba, ako ba ay sumusunod ng mahigpit sa batas at binabaliwala ko ang kung ano ang sinasabi ng puso ng tao? Tamang-tama, di ba? Katatapos lamang ng Valentine's Day, marami ang nagpuyat, nagpakapagod. Marami ang gumamit ng kanilang kalayaang magpasya. Ano ang gagawin mo? Ano ang pipiliin mo? Ang mabuti o masama? Ang tubig o apoy? Ang tama o ang mali? Sabi sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, kung ano naman talaga yung gugustuhin mo sa buhay mo, yun yung mangyayari. Pero tandaan mo, sabi ng unang pagbasa, makakapili ka ng kung ano man ang gusto mo, buhay o kamatayan, mabuti o masama, tama o mali. Ano man ang piliin mo, responsable ka sa Diyos. Kapag pinili mo ang gumawa ng mabuti, pagpapalain ka ng Diyos. Yan yung sinabi natin sa Salmong Tugunan, mapalad ang sumusunod sa utos ng Diyos. Tatawagin siyang mapalad, at dahil mapalad, pinagpala. Pero kung ang pipiliin mo ay ang masama, ang hindi tama, ang mali, dapat alam mo ang consequence. Malaya ka na magpasya kung ano ang gugustuhin mo sa buhay. Kaya sa pagsunod sa batas, malaya tayong sumunod kung talagang pahahalagahan ba natin ang batas gamit ang puso o pahahalagahan natin ang batas gamit ang isip. Amen.